Mga kaklase, tapos na ang pagbuo ng star array ng kapalaran. Ngayon, ang tatawagin ay lalapit para bunot ng card. Napadpad ako sa mundong ito kung saan lahat ay may sarili nilang trabaho. Halos 10 taon na. Itong bato ng Diyos. Ito ang iisang pagkakataon ng bawat 18 anyos upang bunot at magpalit ng trabaho. Ang unang draw, siguradong may trabaho ka agad. Kailangan lang makuha ang battle class. Saka mo makukuha ang pangalawang bato ng Diyos mula sa mundo. Pang-exclusive na sandata ang susunod na draw. Sa tadhana kong ganito, baka mahirapan na ako. Wait nga, ikaw na ang susunod bumunot. Kinakabahan ka ba? Esan. Siyempre, hindi pwedeng hindi kabahan. Basta huwag lang mapunta sa life-type jobs, okay na. Kung maging healer ako, bubuhayin lang kita palagi, tanga. Pag di ako nakuha ng fighting job, sana tanggapin mo pa rin ako ha. Naman, pinakamataas pa sahod mo sa kin. Zhang Yuan, sa nerd mong yan, walang chance makakuha ka ng battle job. Wala kang karapatang magpa-impress kay Xuer. Wang Hu, kinausap ko si Zhang Yuan. Bakit ka nakikialam? Xuer, si Zhang Yuan ay isang ordinaryong tao lang. Kahit anong fighting job makuha niya, wala din siyang silbi kung walang resource. Xuer, magsisimula na ang draw. Hintayin mo lang graduation ko, maghihiganti ako. Hihi! Random na estudyante, ikaw na sa stage. Bakit naging life-type job? Random is participant. Bakit chef ang nakuha? Life jobs lahat nakuha. Wala man lang battle class, patay. Ang liit ng chance, grabe. Next, Wang Hu. Wala na. Ngunit fire mage na mataas ang damage. Hahaha, akin talaga ang swerte. Hahaha, huwag ka matakot, tanga. Nagkataon lang talaga swerte niya. Baka wala talaga akong tsansa. Huwag matakot kung guluhin ka pa niya. Ako bahala magtanggol sa'yo. Lixur. Esan. Pupunta na ako. Esan. Aalis na. Ah. 10 taon. 10 taon nang walang rare job sa school natin. Rare support pa o. Elf Saint, malawak ang resurrection. Bukod tangi, balita to bukas. Sisikat na talaga ang Westlake City no isahay. Hey! Double gold medals. Double gold talaga yan. Basag na ang school record. Congrats, kaklase. Wala mang exclusive weapon na nakuha. Gold weapon sa simula pa lang, ang ganda ng feature mo. Salamat po, teacher. Tanga, pautang muna ng opito mo. Salamat. Zhang Yuan, nakita mo? Sixuer, rare support na ngayon. Lahat ng guild, gusto siya agad. Bilang isang life class lang ikaw. Magkaibang mundo na kayo. Hindi pa ako nakakadraw Dithi. Siyam na po chance life class lalabas. Lahat ng swerte kinuha na ni Xuer. Ikaw na ang kasunod. Saan ka pa dadalhin para makakuha ng battle class? Kaya mo yan. Good luck, kaklase. Pula, red card. Hidden job 2. At nag-iisa lang. Bukod tanging hidden job. Sa buong mundo, siya lang meron yan. Bato ng Diyos. Dali, dali, dali. Habang mainit pa, pangalawang draw. Seat of Fate pala. Kapag naulit, nagiging Seat of Fate. Bilyon-bilyon ang ratio ng chance nito. Tuloy lang.
Kahit brick 5 makuha mo, sobrang astig ka na noon. Oy, cheater. Ichi-check ko yung card mo. 3 pulang sunod-sunod. Ginagamit mo lifespan para mag-draw. Ah, ah. Na-shock si principal. Tita. Tita, dalian mo, tawagin si tita. May isa pang bunot. Seat of Fate puno na. Oras na para mag-draw ng weapon. Esan. Ang malas ko sa layout ah. Malas? Yan ang malas sa'yo. Zhang Yuan, tanging hidden job. Buong Seat of Fate puno pa. Anong gusto mo pa, Zhang Yuan? Kalma lang lahat. Tanga, hidden job na kuha mo ah. Pwede mo bang pakita skills mo? Esan, sandali, tingnan ko muna attributes ko. Seat of Fate bonus malaki. Anong laban pa ng iba? Karamihan, never makukuha ng puno na seat job sa buhay nila. Sa bonus ng seat, pwede na rin. Ang taas ng mental kaysa iba. Swordmaster, medyo magic-based. May physical power din, pang close combat pa. Raby word. Uy, tanga, anong iniisip mo dyan? Sige na, kayang-kaya mo ba talagang gamitin ang lumilipad na espada? Aynan. Ah, hindi patas. Ang astig ng job na yan, grabe. Ma, gusto ko din maging dust appraiser. Kayang-kaya. Napanood ko na ang performance mo sa sword control. Di na kailangan sagutin pa. Oh, pasensya na, masyadong madami info ng job ko. Napaka-focus ko lang talaga. Sige na. Tanga, itago mo na powers mo. Huwag masyadong magpakita. Sige, Emper, kayang-kaya ko rin yan. Wow! Pagkatapos ng draw, graduate na kayo sa Westlake No Isa High. Ibig sabihin, opisyal na kayong graduates ng Westlake No Isa High. Zhang Yuan, Lixuer, Principal Ning. Pumunta kayong tatlo sa Principal's office. Principal, ano po iyon? Nakakatakot kayong tumingin. Nga po, sorry po. Esan, pinatawag ko kayo, anong university ang target nyo? Kyoto University. May pangarap talaga. Ikaw, Zhang Yuan, wala naman akong plano. Ah, sama na rin ako. Kyoto University. Ayos, kayong dalawa lang may chance ngayon. May hidden requirement ang Kyoto V. Kailangan level 19 sa loob ng isang buwan. May angkan ako, kaya ko yon. Ikaw ang worry ko. Support type job mo kasi. Mabagal level up. Principal, full seat of fate siya. Limited ang seat boosts. Usually, 60-70 lang. Kung mahina ang job, full seat pantay lang sa malakas na job. May plano ako. May hidden dungeon sa West Suburb. Hanggang level 12 lang ang monster. 50 mas mataas na ako. May reward din na Godstone sa dulo. May 2 slot ang school para sa inyo. Salamat po, Principal. Sulitin nyo iyon. Magsikap, level 19 in 1 month. Kung mabagal ka mag-level up tanga, babayanan kita ng high level na mag-guide sa'yo. Huwag sayangin pera, prinsesa. Ako na bahala sa sarili ko. Tanga talaga si tanga. Ayokong pansinin.
Mainitin lang ulo ni dalagang amo, bukas okay na yan. Boss, pabili ng siyam na Aaron's Word. Pinakamura lang ha. Siyam na piraso. Nagjo-jogle ka ba? Parang ganun na nga. Nan. Bangon. Natukoy, nagpalit ka na ng job sa Dust Appraiser. Achievement system, activated na. Grebe. Lahat ng damage, isa zero das na. Card draw lock, hindi. Isa zero draws kada buwan. Pagkalipas ng 5 buwan, 6 panandang pandagdag 5 na. Yung mga insektong lumilipad. Hahaha, ang kapal ng mukha mo ah. Hahaha. Ang fire skill ng level 1 fire mage, 20 lang ang damage. Isang pana ko, 27 na atake na niya. Sabay-sabay na isa 0 pana. Ang level isa 0 boss ay may isa 0, 000 20,000 lang nabuhay. 4 na atake ko lang, patay na. Grabe, sobrang grabe. Uy, Yuanzi, nandyan ka na. Kayo, mga bata, kain na. Maghugas ng kamay. Oh. Ikaw din. Sandali lang. Yuanzi, anong nakuha mong propesyon ngayon? Ha? Labanan na klase. Mama, Yuanzi, maswerte ka sa combat class. Makapasok sa magandang universidad. Maraming pera ang kikitain. Opo, Lola. Kapag dumami ang grades ko, gagaling din ang pamumuhay natin. Ano pa ang kakainin? Isa-isa, pati buhay ninyo, ipinagpapalit nyo sa pera. Bumaba na lang ako, hintayin ko na kayo. Tita, pwede bang gumawa ng T-Life class na trabaho ang combat class? Huwag mong gawin yan. Alam mo ba, elite ng militar ang lola mo nung bata pa. Noong araw, ang ate ko ang nakakuha ng combat class. Naghanda siya ng piging ng 3 araw at 3 gabi. Ako, nakakuha ako ng singer. Siya, asim ng mukha niya ng 3 araw. Ganun pala. Ngayon, siguro, patago siyang natutuwa sa kumot. Sabihin mo na, anong propesyon mo? Nakakobling propesyon, Sword Godmaster. Ano? Hidden profession. Oh, Emperor, ang galing. Gaano kagaling? Kwento mo. Totoo ba? Diyos ko, ang galing. Hahaha, Esan. Ah. First class merit, ipinagpalit sa buhay. Second class merit, may kapansanan. Third class merit, nagpapawis ng sobra. Special class merit, God of War. Oh. Oh, maaga ang maswerte. Lola. Ang badge na ito, nakaraan na, di na mahalaga. Kumain ka ng maayos ng almusal. Pagsikapan ang pag-level up. Huwag mong ipahiya ang pamilya natin. Pumayag na po kayong maging adventurer ako. Ang propesyon at talento mo, pigilan ko man. Ang pigilan ka ay malaking pagtataksil. Sabi ko na nga ba, ang nanay ko, matalim ang dila pero malambot ang puso. Mag-adventure ka lang. Ang matanda, ako ang bahala. Nye. Nasa labas na ang bus ng eskwelahan. Pagkatapos kumain, bilisan mo. Masusunod.
Nadagdagan ng 100 ang 4 na stats. Parang stats ng ordinaryong class sa level 16 na early game. Mahal pa rin ng lola ang apo niya. Swear, magandang umaga. Yeswe, ayaw kitang kausapin. Ito ang tinapay ng lola ko. Siguro di ka pa nag-almusal. Para sa'yo. Nye. Ayaw mo, sige. Di rin naman ako nabusog. Sino nagsabing ayaw ko, gago? Bukas na ang dungsyon. Sabi ng guro, mas maganda kung 5 man team. Naka-form na ako ng party para sa'yo. 2 fire mage, 1 warrior. At ako, ang healer. Pagdating mo, pwede na tayong magdungsyon. 1 linggong farming, level 12 na tayo. Bakit ang dami mong hinanap, baliw? Hati ang experience ng halimaw. Ano? Gusto mo pa ring mag-solo? Pwede kitang isama. Magda-solo ka? Baliw ka na ba? Zhang Yuan, hindi ito oras para magpasikat. Kahit na beginner donjon ito. Pero kung solo ka, mataas ang risk na mamatay. Nye, tama ang sinabi ng principal. Kung walang healer, delikado sa D. Relax, di naman ako tunay na bobo. Kapag delikado, aatras lang ako. Hindi madaling makapasok sa Kyoto University. Kung hindi ko pa rin kayang mag-solo kill sa ganitong dungsyon, siguro hindi rin ako makakapasa. Tama yan. Ang nakapasok sa Kyoto University ay mga elite sa gitna ng mga elite. Kung sa tingin mo ay mas mabilis ang solo kill, pinapayagan kitang mag-solo kill. Esan, principal, bakit pinapalayo mo rin ang batang yan? Si Zhang Yuan ay isang hidden profession mula sa Manming Town. Ang beginner dungsyon na ito ay dapat walang panganib. Kung talagang kaya niyang mag-solo sa dungsyon, mas malaki ang pag-asa niyang makapasok sa Kyoto University. Kung hindi kaya, mag-party ulit, hindi pa nagmamadali ngayon. Swear, kung ikaw, isasama kita. Nye, di ko naman kailangan na di ka kasama. Sige, maghahanap na ako ng kasama. Zhang Yuan, nakikita ko na may gusto sa iyo ang batang yan. Pero ang background niya, di mo maiisip. Kung gusto mo siyang makasama, kailangan mong magsikap. Salamat, principal. Oh, ito pala ang dungsyon ng mundong ito. Parang wala namang pinagkaiba sa labas. Ah, ang epekto ng arrow shot ni Ning Zuosi. Sa loob ng sword array, sa bawat pag-atake sa isang kalaban. Ang ibang kalaban ay tatamaan ng isa 0 sword damage. Ayos. Pagpasok pa lang, umakyat na agad ng isa. Ayon sa bilis na ito, ngayong araw, aabot na ako ng level 12. Sa bawat level up, nadadagdagan ng 50 ang stats. Sabi sa textbook, 25 lang ang nadaragdag sa ordinaryong propesyon. Doble agad ang growth rate ng propesyon ko. Ang galing naman ng hidden profession na iyan. Ang level ay tumaas sa 3. Lakas positibo 1-0. Bilis at resistensya panandang pandagdag 5. Mental positibo 3-0. Nag-level up din ang skills. May dating isang flying sword, 1,570. 10 piraso, 15,770. Level 3 pa lang ako ngayon. Gamit ko pa rin basic na armas. Nye, di talaga balanse. Buti na lang unique class to. Principal, nakalabas na ba ang bobo? Hintay lang, hindi pa siya lumalabas. Hindi pa lumalabas? Paano nangyari yan? 2 oras na higit, di pa ba ubos ang mental energy niya? Siguro, mababa ang skill cost ni Zhang Yuan. Hintay lang ulit, wala namang na-detect ang gobyerno na namatay na estudyante. Paumanhin, na-detect ng militar na ang dungsyon na ito. May abnormal na pagbabago sa energy index. Kailangan nating isara ang dungsyon para suriin ang mga panganib. Ngayon, principal, pauwiin mo muna ang mga estudyante.
Captain Xia, may isa pa akong estudyante sa loob ng dungsyon. Pwede bang hintayin muna siyang lumabas? May estudyante pa? Ang pagbabago ng enerhiya na ito ay maaaring dulot ng A-base invasion. Kung hindi ito agad ayusin, ang dungsyon na ito ay maaaring maging A-base-ified. Bibigyan ko lang kayo ng kalahating oras. Sapat na iyan. Ang estudyante ko ay mahigit 2 oras na sa loob. Ano man ang mangyari, sa kalahating oras, dapat ay nakalabas na siya. Bobo, bilisan mo, lumabas ka na. Mahigit 2 oras, umakyat sa level 4. Hindi masama ang bilis na ito. Masyadong mabagal ang respawn ng mga halimaw dito. Kailangan kong magpatuloy papasok. Principal Ning, 5 minuto na lang. Tatlong oras na, level 5 pa lang, kahit na ang iba ay hanggang 3 lang. Pero hindi ako pwedeng ikumpara sa kanila. Masyadong mababa ang density ng halimaw. Mas matagal maghanap ng halimaw kaysa pumatay. Sa loob ng kuweba na ito ay siguro ang boss ng dungsyon. Ang mga halimaw sa loob ay dapat level 12. Baka may elite monsters pa. Principal Ning, tapos na ang kalahating oras. Kailangan ng isara ang dungsyon. Captain Xia, pakiusap, bigyan pa kami ng kaunting oras. Ang batang yan ay isang promising candidate para sa Kyoto University. Hindi pwedeng mawala yan. Kapag naalis na namin ang panganib, bubuksan ulit ang dungsyon. At doon, makakalabas na siya. Pero Principal Ning, kung isasara ngayon, maximum, may ipit lang siya sa loob. Kapag nag-evasified ang dungsyon, kung lalabas ang mga halimaw, mamamatay. Ang mga tao ng Sihu City ay mapanganib din. Kaya mo bang panagutan yan? Naiintindihan ko, hindi na ba talaga pakialaman ng principal ang bobo? Ang pagpapasara ng militar sa dungsyon para suriin ang panganib, yun ang tulong sa kanya. Captain, may problema. Sabi, na-detect ng instrumento na may Abyss aura ang dungsyon. Ang dungsyon boss ay na-corrupt na ng Abyss. Bakit di pa isinasara ang dungsyon at mag-report? Isara, di maisara, boss corruption lang. Hindi pa ganap na nag-Abyss-ified ang dungsyon. Bakit hindi maisara? Mayroon nang nakapasok sa teritoryo ng corrupted boss. Nakaon na ang Abyss raid mode ng dungsyon. Impossible. Isang estudyante lang sa dungsyon, maximum level 3. Kaya niyang pumasok sa boss, di magkakamali ang instrumento sa teritoryo. Nakaon na ang Abyss raid mode. Principal Ning, ano ba talagang nangyayari sa estudyante mo? Di ko alam. Hindi mo alam? Agad ilikas ang mga guro at estudyante. Padalhan ang hukbong tagapagtanggol ng lungsod. Hindi dapat makapasok ang Abyssal corrupted boss sa lungsod. Opo. Principal, ano ang Abyssal Raid Mode? Kapag nilamon ng kapangyarihan ng kailaliman ang piitan. Nabulok ang boss, 0 beses tumaas ang stats. Sa loob ng isang takdang panahon, kung hindi ito malulupig, ang boss ay lulusob sa totoong mundo kasama ang halimaw. Kailangan nating bago siya sumalakay, magpadala ng mga elite sa piitan para lupigin ito. Ito ang Abyssal Raid Mode. Kapag nagsimula na, ang mananakop at boss ay dapat magpatayan. Kaya ba, makikipaglaban ang tanga sa corrupted boss? Ito ang unang aral ng Abyssal sa iyo. Maaari tayong mawalan ng kasama anumang oras. Paghandaan mo na, hindi ayoko niyan. Butler Xu, bilisan mo papunta sa piitan. May nangyari kay Zhang Yuan dito. Bilis, dalhin ang mga tao para iligtas siya. Ito nga ang teritoryo ng boss. Ang bilis ng experience. Kung alam ko lang na ganito kataas ang experience dito. Nagpa-farm pa ako sa labas. Mga rabid-rabid na yan. Ang cute ng mga kuneho. Dapat niluto na lang. Hindi para farm. Mahigit 100 na corrupted goblin sa makipot na kuweba na to. Siksikan at marami. Hindi na kailangan maghanap ng halimaw. Ito ang perpektong lugar para mag-level up. Bilis! Anong nangyari? Sana ay ligtas siya. Hahaha, astig! Ang sarap! Anong gagawin?
Siguradong takot na takot ang bata ngayon. May maliwanag siyang kinabukasan sana. Pero mamamatay sa beginner dungeon. Talagang hindi patas ang tadhana. Principal. Si Tanga, hindi na ba siya mabubuhay? Imposible yan. Ang teritoryo ng boss ay puno ng halimaw na level 1-0 pataas. Pagkatapos makorrupt ng Abyssal, ang stats ay tumaas ng 1-0 beses. Hindi kayang sirain ni Zhang Yuan ang depensa. Ang pagiging Abyssal ng piitan ay hindi na mababago. Kapag sumalakay na ang boss, wala na siyang takasan. Kahit masarap ang beef jerky ng lola, masyado namang tuyo. Sana pala nagdala ako ng tubig. Ang Sword God at Sword Control ay level 3 na. Dapat mas tumaas ang pinsala. Tumaas ng mga 30 ang pinsala. Ngayon, halos 4 na puwi ang average seat. Panahon na para harapin ang boss na iyan. Oh, ito nga ba ang hitsura ng level 12? May mali. Talagang may mali. Hindi pa namatay. Hindi normal ang gifi ng boss na to. Ha? Sige pa. Hey, ang taas ng attack power. Kung level 6 o 7 pa lang ako dito, ang pana na to ay makakapatay sa akin. Ang Sword Array Master ay talagang mahina. Hindi ako naniniwala. Ah ah ah. Natukoy na nakamit ng host ang achievement. Gantimpala, High Talent Abyssal Eye. Ah, ah, yumaman ako. Ah, ah, Kapitan. Ang Abyssal Energy ay bumababa. Paano nangyari yan? Level 3 pa lang ang estudyante na iyon. Ito. Tanga, buhay ka pa. Ang beginner skill scroll ay mabibenta ng 100,000 sa auction house. Hindi ko pa narinig ang job exclusive skill scroll, pero sigurado mataas ang halaga nito. Maaaring makakuha ng passive skill na poison resistance gamit ang beginner scroll. Ang drop rate ko ay napakaganda. Grebe. Sword formation space. Ano to? Ito. Para lang sa convenience. Masyadong mababa ang halaga nito. Teka, may kasunod pa. Subukan ko. Astig. Kakayahan ng space type. Maaaring mag-release ng lumilipad na espada sa likod ng kalaban para sorpresahin. Ito ang tunay na trump card.
Ang daming nakuha ko. Perpekto. Napaka-perpekto. Ngayon, sa Adventurers Guild para mag-draw ng card. Pag nakuha ang exclusive weapon, sisikat na ako. Solo level isa 0. Level 12 na corrupted boss. Ang tao ay nagkaroon ng ganitong klaseng henyo. Dapat siyang patayin habang bata pa. Tatlong oras na mula nang maging abisal ang piitan. Buhay pa rin ang batang yan. Ang makaligtas ng 3 oras sa abisal dungeon ay talagang elite sa mga elite. Kaso lang, sa pagiging ganap na abisal ng piitan, tiyak na mamamatay siya. Kapitan, may galaw saksuan mo dungeon. Lahat, maghanda. Teka lang. Kakampi. Huwag niyo siyang saktan. Ikaw, buhay ka pa. Hindi ba't ito ang beginner dungeon? Kahit hindi mahina ang boss na iyon, kahit gaano ako kahina, hindi naman ako mamamatay, di ba? Estudyante, ikaw talaga ang tinalo sa abyssal boss ng mag-isa. Hindi ba para talunin ang dungeon boss? Bakit naman kayo ganyan ka-excited? O may problema sa dungeon? Principal Ning, hindi niyo ba tinuruan ang mga estudyante tungkol sa abyssal dungeon? Hindi ba't kurso yan sa kolehiyo? Sino nang mag-iisip na isang high school student ay susubukan talunin ang abyssal dungeon? Maaari na ba akong umalis? Sa totoo lang, hindi rin ganoon kadali talunin ang boss na yan. Ang gihi niya ay mahigit 1-0 beses ng normal na boss. Nag-effort ako ng kaunti. Kaunting effort lang. Old Ning, ang tagal na nating magkakilala. Pumayag ka sa hiling ko, di ba? Ano iyon? Huwag na lang nating ipa-entrance exam ang bata. Susulat ako ng rekomendasyon para direktang ipadala sa militar. Espesyal na pagsasanay ng militar. Pagkatapos, ranggo ng kolonel agad. Hindi ba't mas maganda ito kaysa sa Kyoto University? Siya Zhaoyang, ang hirap-hirap para sa eskwelahan na makahanap ng ganitong talento. Gusto mong agawin ang aming talento, ha? Oy, Old Ning, hindi ganyan ang dapat sabihin. Dapat mas malawak ang pananaw mo. Huwag ka nang magpanggap pagkatapos makapasok ng bata sa Kyoto University. Maging adventurer man at talunin ang ebisa o sumali sa militar para ipagtanggol ang bansa. Pareho siyang nagbibigay kontribusyon sa bansa. Bukod pa, kalayaan ng bata ang pumili. Hindi natin ito pwedeng desisyonan sa ilang salita lang. Old Ning, haha. Sinasabi ko lang naman, huwag kang mag-react. Tama ka, hahayaan na lang natin ang bata ang magdesisyon. Siya Zhaoyang, babantayan kita ng aking mga mata. Old Ning, huwag kang mag-alala. Hindi ko pipilitin ang bata. Ese. Paumanhin. Bakit ka biglang nagsusorry sa akin? Hindi ko dapat iniwanan ka para sumama sa iba. Kung nasa likod mo ako ngayon, hindi ka sana nag-iisa sa abyssal dungeon. Buti na lang hindi kita isinama. Kung may ka-share ako sa experience, hindi ako abot ng level 12 ngayon. Hindi na kita kakausapin. Sir, teka, Ese. Alam mo na ang mali mo, kulang ako sa pera kamakailan. Pwede ko na bang ibenta ang healing potion mo? Bahala ka, wala akong pakialam sa'yo. Buti na lang si Zhang Yuan mismo ang lumabas. Kung hindi ay magagamit ang mahalagang bagay na iyon sa isang outsider, siguradong papagalitan ako ng pinuno ng pamilya. Yisad, hindi karapat-dapat ang tanga na iyon sa ganun ng bagay. Butler Xu, alis na tayo. Principal, sabi niyo dati, masyadong nakakatakot ang background ng pamilya ni Xuer. Tama, ganun nga. Sasabihin ko na ang totoo. Noong pumasok si Xuer sa school natin, nagulat talaga ako. Tama naman pala. Tama saan? Principal, hindi lang ako papasok sa Kyoto University. Gagawin ko pa ito bilang top student ng buong bansa.
Miss, dapat matuwa ka. Bakit ako matutuwa? Ni hindi marunong magsalita ng maganda ang tanga na iyon. Sayang at nag-alala pa ako sa kanya. Miss, ang tinutukoy ko ay ang pagiging magaling niya. Unang araw pa lang, siya mismo ang nakaabot ng level 12. Talagang henyo siya. Anong pakialam ko kung magaling siya? Binibigyang halaga ng pinuno ng pamilya ang mga henyo. Lalo na yung talagang henyo. Ang talento ni Zhang Yuan ngayon, siguradong sapat na iyan para hindi natutulan ng pinuno, miss. Sa paglabas niyo paminsan-minsan. Butler Xu, ikaw talaga. Ano bang pinagsasabi mo? Sino bang gustong makipag-date dyan sa tanga na iyon? Hahaha, kalimutan mo na ang sinabi ko. 1,000 bawat draw ng card. Ngayon, gusto kong makita kung ano kayang madadala ng Godstone na to. Mahal na adventure, kailangan mo na lang pumili ng private room. Saka mo na magagamit ang Destiny Array. May built-in na trading hall pa sa loob. Kapag kulang sa pera, pwedeng mag-trade anytime. Gets ko na, salamat. Esan. Unlocking gamit ang automated lock. Suer, ipapahiram ko lang muna itong potion mo. Ibabalik ko din to sa'yo balang araw. Ang mahal naman ito. Isang iglap kumita agad ako ng 20,000. Gamitin ang Destiny Array. Sobrang swerte. 10 beses kada buwan. Nasa kamay mo na lahat. Tama. Talaga palang useful ang talento. Attack power 1,050. Crit rate 200, crit damage. Level 12 na ako ngayon. Pag natusok ko sila ng espada, halos 700,000 damage. Sa game, tinatawag itong overpowered. Trash na laro, haha. Pero realidad ito, haha. Ang simpleng tao, walang kasalanan. Ang may dalang yaman, siya ang sinisisi. Level 12 pa lang ako. Kailangan itago, pang reserba lang. Hindi muna uwi ngayong gabi, magpa-practice ako. Habang mainit pa, tuloy-tuloy lang. Lalabas ako ng bayan ngayong gabi at mag-level up ng todo. I'm sorry. Pangkaraniwang detection lang ang kaya sa same level. Ang Abyssal ay kayang mag-detect ng hanggang level 50 na mas mababa kay sa'yo. Talaga namang advanced talent ito. Tapos na ang panahon ng instant kill gamit ang isang espada lang. Buti na lang may isa 0 espadang bakal ako. Parehong instant kill pa rin, hehe. Uy, may nahulog na goldstone. Isang peraso, pwede kong ibenta ng 1,000. Kaya pala gusto ng lahat ang battle class. Ganyang kabilis kumita. Kahit armlet bells lang patayin mo. Kikita ka ng libo-libo kada buwan, walang kahirap-hirap. Hindi magugutom sila lola at tita ko. Pero isang buhay lang dito. Malamang papaluin ako ni lola ng tsinelas.
Hindi man boss, pero parang boss na nga. Sayang, ako pa ang nakasagupa mo. Ang kapal ng mukha mo. May napulot na gear. Swerte talaga. Sa bilis na ganito, aabot ako ng level 13 mamayang gabi. Mababa lang talaga ang drop rate ng wild monsters. 2 silver gear na agad nakuha ko ngayong gabi. Swerte talaga. Sayang, hindi ko naman magamit. Ibebenta ko na lang, kikita ako ng 100,000. Pantanggal sa financial stress. Iba talaga ang mga monster sa gabi. Mas mataas ang stats kesa sa araw. Ang laki ng XP dito, parang di hamak sa newbie dungeon. Siguro abot ako ng 2 or 3 levels ngayong gabi. Ah, level up to 13. Ang level up, hindi lang status ang nagpupuno. Kahit pagod nawawala agad. Ugh. Wala sa map ng dungeon to. Bagong lumitaw na hidden dungeon. Ipa-report sa Adventurers Guild. Pwede kang makakuha ng pera at contribution points. Pero okay din ang reward sa first clear. Pag hinintay ko pa ang assessment ng guild, wala na ako sa rewards. May hidden difficulty pa pala yung question mark. Yung level 15 na dungeon, kayang-kaya ko na yan mag-solo. Subukan ko muna ang nightmare difficulty. Confirm. Dito na ito. Grabe ang creepy ng atmosphere. Kung matatakutin ka, baka mag-quit ka na agad. Siguradong lalabas ka na lang. Elite monster ng Nightmare Dungeon. Shadow Gant ng Dungeon. Mas mataas pa stats kesa sa level 20 na goblin sa labas. Over 1,000 ang lakas at fisike. Sobrang tangki talaga. Ang bagal naman. Ganun lang pala ang nightmare, madali lang. Subukan ko naman yung question mark na dungeon. Successfully defeated the Shadow Forest Giant. Isang monster, 2,000 XP. Mas mataas pa ang XP dito ng maraming beses. Kapag nag-farm pa ako, level 14 na agad ako. Isa 0, 0, 0, 0 spirit. Isa 0, 0, 0, 0 spirit ang boss dito. Pati ibang teams, siguradong wipe out. Pero may akasyo ako. Oh,
Siguro may ibang paraan para talunin ang mekanikong monster na ito. Ah, ah. Walang effect sa akin ang mental attack. Napatay ko na ang Shadow Scarecrow. Level up to 14 na. Kung walang passive na immune sa mental attack, siguradong deadball ako. Pag isinulat ko ang info na to bilang guide, maraming taong maliligtas. Makakabenta din ako ng marami. Spirit positibo 500. Katumbas ng positibo 17 na level. May pang mass attack skill pa. Pero minus 250 strength at constitution. Kapag ginamit ko ngayon, negative agad stats ko. Teka, ang curse ba ay counted as mental attack? Kayang immune ng Akasho sa mental attack. Ibig sabihin immune na rin ako sa curse effect ng necklace. Level 14 na, Spirit 9,070. Strength 230, Constitution 165, hindi nabawasan. Totoo, inapektuhan ng Akasho ang negative effect. Spirit positibo 500. Libre ko nang nakuha ang pang mass attack skill. Kung makuha ko pa ang dalawang curse items, walang negative effects kahit kompleto. Hahaha, first clear reward, curse set of 3. Ang dali makuha ng pangalawa. Subukan ko nga. Spirit 40,070. Parang attributes na ng level 30 mage. Curse set of 3. Yung huli, nasa hidden difficulty siguro. Talagang mahirap sa hidden difficulty. Pagpasok pa lang, boss agad ang kalaban. Ganun ba talaga kalaki ang range ng attack ng Scarecrow? Double ang stats kaysa Nightmare. Isang atake lang, siguradong patay ako. Subukan ng bagong skill. Gumana ang Spirit Storm. Parehong area tulad ng Sword Dust. May crit at crit damage bonus. 10 times ang boost ng talent. Nag-stack din ang damage ng Death Mark. Walang makakaligtas sa loob ng 300 meters sa skill na to. Anumang area skill ang gamitin ko. Nagiging ultimate skill lahat sa akin. Pagdating ng late game, aabot ng 1-0, 0-0-0 metro ang sword array. Isang Spirit Storm, pati Diyos matatamaan. Malaki ang cost. 15,200 spirit, 3 beses lang magagamit. Maliban na lang kung sobrang dami ng kalaban. Masulit pa rin ang Flying Swords. Ginawa pa akong training ground ng hidden difficulty na to. Corrupted Abyssal Scarecrow. Katulad ng Corrupted One-Eyed Giant King dati. Abyssal mode na naman ako. Di ba less than isa lang ang chance ng Dungsyon na mag-abisal? Pangalawang araw ko pa lang sa bago kong class. Dalawang Dungsyon na ang challenge ko. Pareho pang nag-abisal. Malas ba to o swerte? Yee! Akasho Barrier. ₱200,000 spirit. 20 times na mas mataas ang attributes ko. Ah!
Ang ingay mo. Ay, sa wakas, tapos na. Huwag na natin pag-usapan ang sakit. Hindi basta-basta matiis ng tao tong ingay na to. Hahaha. Hindi ma-detect, ibig sabihin lagpas level 65 siya. Hindi dapat ganitong boss ang lalabas sa level 15 dungeon. Ikaw ang ibase boss. Tama, ako ang psychic archmage mula sa kailaliman. Si Otis, utos ng hari, palihim na pumasok sa Daxia. Ginawang ibase ang newbie dungeon. Burahin ang mga batang henyo ng lahing tao. Binatilyo ng tao. Kasalanan mo kasi masyado kang litaw. Kung hindi, di ako maglalakas loob magpakita. Ako na mismo ang kumilos. Ikaw ay isang psychic archmage. Simula pa lang, puro psychic magic ang pinag-aralan ko. Para mas marami akong paraan, pahirapan ang kaluluwa nyo. Noong nakaraan, may level 70 elite team nyo. Pinahirapan ko sila hanggang mamatay gamit ang psychic attack. Ganoon pala. Impossible. Paano mo nabasag ang defense ko? Ilan nga bagi mo? Hindi, impossible. Hindi talaga pwede. Paanong isang level 15 ang makakasakit sa akin? Gagawin kitang alipin ko. Soul control. Ah, bakit wala? Bakit walang effect? Hindi pwede, hindi talaga pwede. Mental storm, soul flame, death curse, soul speed, soul burst. Bakit ba walang effect sa'yo skills ko? Itong taong to. Wala talagang ibang natutunang magic, no? Ang swerte mo, Zhang Yuan, dahil ako si Otis ang nakatagpo sa'yo. Kung ibang ibase demon ang nakakita sa'yo, sigurado patay ka na ngayon. Sige, papatagal ko pa buhay mo. Pag na-break nila ang blockade, siguradong patay ka. Susubukan mong tumakas. Curious ako, bilang isang level 70 Abyss Demon, natalo ka ng isang level 15 na tao. Seryoso, makakabuhay ka pa ba sa Abyss? Zhang Yuan, maghintay ka. Hintayin natin yan. Abyss. Tandaan ko yan. Ang dami ng impormasyon. Kailangan kong a-organize to. Mental stats, walang kapantay. Mas mage pa ako kaysa sa mage ngayon. Invulnerable body, 80 less damage. Soul takeover 80, dagdag isa 0 dahil sa pendant ng Lola. Total siyam na po bawas sa damage. Anong pinagkaiba nito sa immunity? Pinakamahinang punto ng Sword Array Master, manipis ang depensa. Ngayon, dahil sa trait na to, parang Iron Board na, hindi na marupok. Walang butas ang barrel class. Tulad ng inaasahan ko. Pag sinuot ko to, lampas 2,000 na mental ko. Normal mage, mga 300 to 400 lang menta nila. At, curse effect, nagiging positive. Mas matibay pa ako kaysa Knight ngayon. Mas mabilis pa sa Assassin. Mas malakas pa skills ko kaysa Mage. Mas malakas pa lakas ko kaysa Warrior. Ang importante, may 7 damage reduction pa ako. Anyway, ano ba ang tinatawag na invincible sa kaparehong level? Ganito ang invincible sa level na to. Wala mang bagong skills. Pero maganda na rin ang 50 poison resistance. Ultimate swerte. Tama, walang epekto ang skill scroll sa akin. Nung una akong nagising ng exclusive skill, Sword Array Space, binago lahat ng paraan ng pag-atake ko. Sana ngayon, maganda rin ang kalabasan. Switch stats. Bakit lahat ng skill ng Truth Seer ay nakakalito? Grabe. Isang iniisip lang, free switch agad, sa laban. At one time pa ang dagdag sa conversion. Next time, mas lalaki pa siguro ang multiplier. Malaki na ang mental ko. Isa 0 das conversion to strength.
Huwag ko nang isipin ang itsura nun. Mukhang ang hidden difficulty. Talagang para sa akin ginawa ng Ibis Mage. Grabe ang effort para lang talunin ako. Hello po, paano po kita matutulungan? May nakita akong bagong dungsyon sa labas. Sabi nila kapag may bagong dungsyon, ang unang makalampas sa nightmare difficulty at magbigay ng strategy, makakakuha ng extra reward, di ba? Sige po, mag-login po kayo dito. Sa loob ng isang araw, ang Adventurers Guild ay magva-verify ng dungeon info at bibigyan po kayo ng reward. Nalaman ko na yung dungsyon, natapos ko na ang nightmare mode. Pwede na po bang submit direkta ang strategy? Pwede. Ano po iyon? Natapos nyo na ang nightmare mode ng bagong dungsyon? Tama. Sandali lang po, sumama po kayo sa akin. Hello, ako po si Li Anping. Manager po ako ng Adventurers Guild Westlake Branch. Usap tayo sa loob. Ano na gusto mong inumin? Cola, wala ako niyan eh. Kumuha ka na lang sa ref kung ano gusto mo. Saan ang dungsyon na natagpuan mo? Pati detalye ng dungeon. Location ng bagong dungsyon. Sa 1-0 alat loob ng Goblin Forest, sa labas ng West City Gate. Hidden dungeon ito, level 15. Level 15 na hidden dungeon. Sabi ni front desk, natapos mo raw ang dungsyon ng nightmare difficulty. May problema ba? Bakit mag-isa ka lang nag-report ng dungsyon info? Nasaan mga kasama mo? Solo ko ginawa. Sige, ituloy mo. Ang pangalan ng dungsyon, Shadowy Forest. Normal monsters, lakas at katawan mga 1,000. Madali lang tapusin. Ang importante, yung boss. Boss, puro mental stat. Yung mental stat niya, umaabot ng 1-0, 0-0-0. Iba niyang stats, 0. Sabi mo level 15 na monster. Lakas at katawan 1,000 agad. Yung boss, mental, umaabot ng 1-0, 0-0-0. Anong problema? Bata, alam mo bang may penalty ang false report ng info? Mental stat ng 1-0, 0-0-0. Ganon na rin kalakas ang ilang boss na level 34 na po. Saka yung boss na ganyan kaliit ang chance lumabas sa level 15 dungsyon. Kahit sabihin meron, paano mo tinapos mag-isa? Paano mo siya napatay ng solo? Kung hindi ka naniniwala, pwede mong pa-check ang dungsyon gamit ang team. Reminder lang, siguraduhin may priest or paladin sa grupo. Yung boss, may revive skill, hindi mamatay sa normal na atake. Dapat patayin ang 4 na kandila sa altar. Pag namatay candles, magbibigay ng death curse ang boss. Kung walang cleans, delikado, mauubos ang grupo. Super dali mamatay. Pangako, totoo lahat ng sinabi ko. Seryoso ako sa bawat salita ko. Magsasend ako ng team para check ang dungsyon. Kung hindi ka nagsisinungaling, isa itong special dungeon ng Ibis Monsters. Sige, bahala ka na muna. Kung andyan pa ang Ibis Mage sa Westlake City, matindi ang alerto ng guild dito. ₱350,000 plus 80,000 sa nabentang potions noon. Meron na rin akong sariling ipon ngayon. 2 Godstones, 2 exclusive na weapon. Red Dawn, na-refine hanggang stage 3. Parang legend weapon na siya. Legendary equipment, nagbibigay ng kakaibang tulong sa profession. Malalaman ko rin lahat niyan agad. Fast ang kita sa combat profession. Pero mabilis din gumastos. Isang basic skill scroll ay tumatagal ng 100,000. Gumamit ako ng 1-0 kagabi. Nakakuha lang ako ng isang passive skill. Level 3 na refined Chixiao. Excited talaga ako dito. Mission ng Divine Tool, raid ng 1-0 Abyss Dungeon. Karaniwang profesional, kahit ilang taon, mahirap makahanap ng 1-0 Abyss Dungeon. Kung mas mahirap ang misyon, mas malaki ang gantimpala. Kailangan ko na lang pumunta sa Abyss Dungeon. Gusto kong tapusin agad ang misyon, para makakuha ng reward. Wow, ang bilis ninyong mag-testing. Nakita na namin ang dungsyon na sinabi mo, at pinagbawalan na namin ang paligid. Kung ganoon, pwede na siguro ang reward. Naibigay na namin. Pwede mong tingnan ang account mo sa Adventure Association. Ang reward sobrang bongga. Sorry, ginawa kong self-decision. Inirehistro kita bilang adventurer. Para makuha mo lahat ng reward. Okay lang naman ang registration. Pero curious ako, bakit sobrang laki ng reward? Ang level 15 dungsyon, mga 1,000 points lang yata. Tungkol dyan, tara sa office, usapan natin. Mas okay pa nga ang reward mo. Hindi lang yan, mas marami pa. Haha.
May marami pang drinks sa ref. Kung kulang, papabili pa ako. Kung may concern ka, sabihin mo na lang. Ganyan ka, medyo nahihirapan akong mag-adjust. Sige, sasabihin ko na lang diretso. Nadiskubre naming ibis na ang Shadow Forest Dongshun. At may nag-clear na nun. Narinig ko ikaw ang nag-solo clear noon. Bagong ibis na Hidden Newbie Dongshun. Yung ibis Shadow Forest Dongshun, ikaw din ba? Ang nag-solo clear. Baka ibang tao ang naka-clear. Nye. May record ng dungeon clear. Sa ngayon, ang Shadow Forest clear record. Ikaw lang ang meron. Talaga? Yun pala. Ay, nakalimutan kong sabihin. Totoo, ibis na yung Dongshun. Malakas ang corrupted Scarecrow. Swerte lang, naka-clear ako. Swerte lang. Actually, sa loob ng Dongshun, natuklasan namin mga bakas ng Ibis Archmage Odis. Ang 70 level boss ng Ibis. Pag naging Ibis ang Dongshun, siya ang naging mansion boss. Actually, sasabihin ko rin, malakas din si Odis. Swerte lang, natalo ko siya. Hindi ah. Yung level 70 boss, nilipol niya lahat ng Dax's special team. Boss ng Ibis, level 70. Paano ka naging lucky na napabagsak mo yung monster nung 16 na level? Actually, level 15 pa ako noon. Pwede mo bang ikwento, paano mo tinalo yung Ibis boss? Don't worry, hindi kita pinapressure sa secrets mo. Pero Dax Empire at Association, urgently need info sa Ibis boss na yun. Kung may bibigay kang useful info, malaki ang gantimpala dito. Meron akong skill na immune sa mental attacks. Mental magic lang ang kaya ni Odis noon. Kaya walang magawa siya sa akin. Yung sagot mo, tumugma sa theories ng leaders. Noon, ang front team na wipe out, walang equipment para sa mental defense. Meron pa bang iba? Si Aodis, sinunod lang ang utos ng king, pumasok sa Daxia, upang gawing Ibis lahat ng newbie Dongshun, at patayin ang mga talented bago lumakas. Sure ka ba dyan? Sariling sinabi niya, inatake niya ako din, kasi ako lang nag-solo clear sa Ibis Dongshun. Gusto niyang patayin ako bago lumakas. Ah, kaya ganoon pala. Kaya pala dumami ang Ibis newbie Dongshun sa iba't ibang lugar. Ang mga Ibis monster gusto sirain ang Daxia. Kailangan ng A-report agad itong nangyari. Anak, malaki ang nagawa mo ngayon. Si Bailaw gusto kang makausap. Nagbigay ng reward sa'yo. Si Bailaw, legendary archmage ba siya? Chairman ng Adventure Association si Baizengo, tama ba? Yup, si Bailaw nga. Sobrang swerte mo ngayon. Di basta-basta nakakakita kay Bailaw. Nasa Xihu City siya. Pwede siya kahit saan, tara na. Nasa loob si Bailaw. Pasok ka na. Hindi ka papasok. Ito ang reward mo. Ayaw ko munang sumama. Sobrang generous si Bailaw. Kung may gusto ka, sabihin mo lang. Go na. Di ma-track ang target. Haha, ang ganda ng reaction mo. Mga kabataan ngayon, rere na ang alertness mo. Nakilala mo si Bailaw. Haha, yung espada mo, yan ba ang special weapon mo? Anak, ang swerte mo talaga. Puro swerte lang ito. Hindi dapat ipagyabang. Swerte din ay bahagi ng lakas. Mas maganda sana kung mas maraming katulad mo sa bansa na swerteng ganito. Narinig ko kay Li Anping, mahilig ka sa coke. Pinagawa ko yan para sa'yo, special drink. Tikman mo. Salamat. Ininom ko ang divine level ko. Permanenteng panandang pandagdag 4 sa all stats. Haha, maliit na welcome gift lang. Sana magustuhan mo. May dala akong 2 bagay ngayon. Una, reward para sa'yo. Yung ibinigay mong info, sobrang importante. Marami kang nailigtas na tao. Pangalawa, gusto ka naming sumama sa Ibis Raid Team. Saktong gusto ko rin yan. May Divine Tool Quest pa akong kailangan clear sa Ibis Dongshun. Okay, papayag ako. Hawakan mo. Kapag pinisa mo ang crystal ball na ito, agad akong pupunta sa tabi mo. Tutulungan kita ng walang kondisyon. Salamat, Lolo Bay, tungkol sa pagsali sa grupo. Si Li Anping ang magdadagdag sa'yo sa group chat. May kailangan pa akong ayusin. Aalis muna ako. Sige, bata, kaya mo yan. Sa iyo ang kinabukasan. Espasyo na magic. Lumabas na. Katatapos lang akong message ni Lolo Bay. Gusto niya mag-add tayo bilang magkaibigan. Idadagdag kita sa Ibay Strategy Group Chat. Hassle ba? Hindi, walang abala. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng chance makipag-usap kay Lolo Bay. Kung may kailangan ka sa Xihu City, sabihin mo lang. Basta kaya ko, tutulungan kita. Sakto, may gusto talaga akong ipakiusap sa Manager Lee. Pwede ko bang gamitin ang contribution points para makuha ang isang gacha Destiny Compass? Syempre, walang problema. Sa contribution mo ngayon, kahit top tier Destiny Compass, kaya mong bilhin. Anong klaseng gusto mo? Agad kong kukunin mula sa warehouse. Bigyan mo ako ng pinakamura, okay na ako. Tama rin, baguhan ka pa. Dapat gamitin mo ang contribution mo sa mahalaga. Yung mga fancy na mystical item, hindi na kailangan. Ito ang pinakamurang Destiny Compass. Market price, 1,000,000. O mga 1,000,000. Bigyan kita ng discount sa contribution points mo. 8,000 points ililipat ko sa'yo.
Ano to? AB strategy group ba to? Parang palengke ah. Pareho silang na-clear ko na. Wala munang bagong e-based dungsyon na pwedeng salihan. Tutok muna ako sa crafting. Mag-exam muna ako sa Kyoto University. Sa A-by Strategy Group, halo-halo ang mga tao. Kahit gusto ko mang mag-grade, mas pipiliin kong mag-solo. Hindi ko ipagkakatiwala ang likod ko sa iba. Sa tabi ng Rakshasa River, level 20 open world dungeon. Ang Sihu ay paraiso ng pros para sa loot at materials. Dito ako pwedeng umabot ng level 19. Normal mode, 4 na slot. Sumakay agad, start na. Hard mode, kailangan namin ng tanker. May healers at mage na kami. Bro, support ka ba? Sakto kulang kami ng support. Nightmare mode ang babanatan namin. Loot at materials, hati-hati. Sasali ka ba? Di ako mahilig sa party. Solo sa nightmare mode, ang yabang niya ah. Kahit normal mode, delikado na lalo na't mag-isa siya. Tingnan na lang natin kung makakalabas siya ng buhay. Malalaman din natin after 1 hour. Nakakatuwang tao siya. Baka siya na nga ang hinahanap ko. Isang oras lang ang hangin nitong bubble. Dapat matapos bago maubos ang oras. O di kaya magbaon ng pangbalik. Kaya pala 5 katao sa nightmare. Ang stats nito, ni level 20 night di magtatagal. Mental Storm. Ang sarap. Di pwede tuloy-tuloy ganito. Pag di nahanap ang boss bago maubos ang hangin, mamamatay ka sa suffocation. May nabibenta na dungeon maps, umalis muna. Lagpas 40 minutes, nakalabas siya ng buhay. Nagsolo talaga siya, siguro nagtagal lang siya sa entrance ng 40 minutes. Nagpapanggap lang matapang. Mali, tignan mo, level 17 na siya. Level 16 na pa lang siya nung pumasok. Marami siyang napatay na monsters. Baka naligaw siya sa loob. Walang choice kundi mag-exit. Totoo naman, komplikado tong dungeon. Sa unang BSI ko dati, naligaw din ako. Talagang may solo potential siya. Ikaw ba, nagsolo ka kanina? Nightmare mode. May alam ako tungkol sa hidden boss ng Rakshasa River. Gusto mo ba? Hidden boss? Madaming tao dito, usyoso. Lipatan tayo ng lugar. Okay. Dito na tayo. Bigyan mo ako ng matinong dahilan. Kung hindi, tanggal ulo mo sa susunod na segundo. Huwag kang kabahan, ate ko lang gusto sumubo. Kung bagay kang makatambal ko. Kung may dadalhin akong useless sa hidden boss, pareho lang tayong mamamatay. Pero sa ngayon, parang ikaw pa ang useless. Diretso na tayo. Anong hidden boss? Ito ang nakuha ko sa pagpatay kay Rakshasa at sa boss ng dungsyon, kay ito. Pambukas ng isang secret door. Sa loob nito, merong level 30 na human form hidden boss. Dalawa lang ang pwedeng pumasok sa room. Average level dapat di lalampas sa 20. Dalawa lang pwedeng magpasok sa kwarto. Average level dapat below 20. Pero boss, level 30. May ganyan bang dungsyon? Pati bobo, di na mabubola nito. Di mo lang kasi alam. Normal yan sa Legendary Trials. Legendary Trials. Mukhang kakagraduate mo lang ng high school, di ba? Legendary Trials, required sa lahat ng colleges. Pagdating mo ng kolehiyo, malalaman mo. Bakit sigurado kang matutulungan kitang talunin ang boss? Intuition. Mabisang kutob ako palagi. Feeling ko, pag nag-team tayo, sure pass tayo. Di ako mahilig sa risk. Di sapat ang rason na yan. Ang tigas ng ulo mo. Oh, ito na. Hawakan mo to. Ready ka na siguro ngayon, di ba? Town Portal Scroll, 101. Galante ka ah. May backup na tayo ngayon. Pag may panganib, instant port out. Gusto mo na subukan, di ba?
Sige, pero kakalabas ko lang ng nightmare mode. Kailangan ko maghintay ng 6 na oras. Walang problema dyan. May gamit ako pang reset ng cooldown ng Dongjun. Don't worry, level 17 ka lang. Pero ang loot, hati tayo. Tara na. Alam ko, may shortcut para iwasan karamihan ng elite monsters. Diretso sa boss room. Huwag nang mag-all out sa harapan. Sabay na rin, grind na din ako. Baliw ka ba? Pagsugod diretso, patay ka. Mental storm. Nasaan yung mga monsters? Patayin na, huwag ka magstay lang dyan. Ikaw ang mag-guide, di ko kabisado mapa. Ah, ha. Alam kong mataas lakas mo, pero sa loob, level 20 nightmare boss ang kalaban. Kabisado ko ang kahinaan niya, basta ikaw ang agro, ako kukurima sa likod. Limited lang oras natin. Hindi na kailangan komplikado. Sabi ko, huwag kang padalos-dalos. Mataas ang atake ng boss na to. Makunat pa. Sa liit ng katawan mo, di ka tatagal. Chixiao, 1 hit. 40 minutes pa natitira. Tara, dalhin mo ko sa hidden boss. Level 22 rare class ako. Pero sa harap niya, parang pulubi ako. Lahat ng loot at materials kay leader nakalagay. Hati tayo base sa usapan, tama? Tama. Di ko rin kailangan yung equipments. Wala naman akong ambag sa raid na to. Dapat talaga sa'yo lahat mapunta yan. Pero gusto ko talaga yung dalawang yan. Bibili ko na lang sa market price, pwede ba? Magkano? Golden Gear, starting price million. Yung dalawang yan, set yan kaya mas mahal. Dagdag mo pa golden chest. Iisang set, package deal. Bigyan kita ng 5 milyon, ayos ba? 5 milyon? Bitin ba? Ako, kaunti lang ang dala kong pera ngayon. Idagdag mo ako pagkakalabas natin. Padadalhan pa kita ng 2 milyon. Hating pantay, sabi ko na. Isa para sa akin, isa para sa'yo. Hating ginto din tag isang kalahati. Lahat cash out na lang. Bigyan mo na lang ako ng 250,000. Ang slow mo talaga, hindi ka ba pwedeng magsalita ng maganda minsan? 250, tunog pangit talaga. Sige, ililipat ko sa'yo 3 milyon paglabas. CJ, nandyan na ang hidden boss. Handa ka na ba? Eh, lahat ng stats, tig 10,000. Isang beses ko palang nag-gear sa ito. Umabot ako ng first phase. Sa first phase, wala pa siyang weapon. Pag second phase, gagamit na siya ng espada. Lakas at bilis sobrang taas na. At maglo-lock pa ang A. Hindi sapat ang basta palo lang.
Chixiao. Ganun lang. Isang tama lang, phase 2 na. Na-stop niya pa atake ko. Ingat, gagamit na siya ng skill. Ha! Siyam na pulas damage na. 705 lang di tatagal to. Level 17 nga ba talaga to? Guanxin. Alam mo ba, bakit naibabato ng boss yung atake ko? Di mo rin alam, perfect block pala. Perfect block. Mataas na technique kontra physical attack yan. Timing ang kailangan iuros, tamaan mo yung butas ng opensa. Nakakaiwas sa damage, minsan pati freeze pa yung kalaban. Parang pari sa video game. Tama, pero malaki ang reward. Malaki rin ang risk. Pag nagkamali, buong damage tatanggapin mo. First phase, perfect block ang sikreto ko. Pero second phase, sobrang bilis na. Di ko na sinusubukan. Isang slash ng espada. Baka dapat umatras muna tayo. Gawa tayo ng strategy tapos balik. May healing potion ka ba? 3 potion lang pwede rito. Pero mamamatay din agad ako. Wala ring silbi, ba't pa isasama yan? Si King Rakshasa pwede lang talunin sa perfect block. Gusto mo bang subukang kayanin ilang atake niya? Konektado ang perfect block sa lakas at bilis. Kaya mo bang tapatan bilis niya? May paraan ako dyan. Lakas at bilis ko sobrang tumaas. Nan. Ngayon warrior na ako. Sige, game na. Sword slash mabilis. Tama, parang pagsusubok to. Pang-practice ng perfect block. Isa pa. Aha. Panalo na. Meron pang third phase. Pag di na kaya ni Zhang Yuan, gamitin na lang yung home sword. Unlimited tries naman dito. Huwag mo isugal ang buhay mo. Yung third phase ang huling pagsubok dito. Hindi mo kita moves niya. Kailangan kutob, lakas, at skill na lang. Lakas ang loob, parang last stand na to. Tara, laban ulit. Chixiao. Panalo siya, totoong panalo. Tapos na. Uy, isa zero truck ng gamit. Isa zero truck ng materyales. May halaga pero walang market. Malaking ani talaga. Zhang Yuan, kunin mo. Ikaw lang ang nagdala sa laban na to. Parehong gantimpala dapat sa'yo. Dahil kasunduan ay hati. Dapat lahat hatiin. Di ayon sa ambag ang hachian. Alam mo ba gaano kahalaga ang Epic Gear? Itong puso, milyon na sigurado. Bilyon, sa'yo na rin. Prinsipyo yan. Walang kinalaman sa pera. Kung wala ang susi mo, di matatakpan ang info. May 3 bote pa ng potion. Di rin ako mananalo. Iba talaga siya. Kung ganun, sige, tatanggapin ko. Aminin ko, medyo mahigpit ka minsan. Pero maaasahan ka pa rin. Salamat sa papuri. Ang saya ng teamwork natin.
Add tayo friends. Pag may chance, ulitin natin. Tingnan na lang natin. Uy, kakakuha lang ng bayad, alis agad. Ganyan ba trato mo sa babae? Haha, sigurado papasok ka sa Kyoto V. Di ka makakatakas kay ate. Ang bilis, may Godstone na ulit. Sa ganitong pacing, bago ang entrance exam, max na spec weapon ko. 15 scrolls, max na poison resist ko. Gaano ba talaga ako takot sa lason? Refine panandang pandagdag 4 chixiao, artifact na to diba? Pwede pala multiple spec weapons. Top isa Zero's word key. Parang kukumpletuhin ko na lahat. Iba, iisa lang ang spec weapon. Ako posible 10. 10 artifact na sa akin lahat. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Tanda kita, ako ang captain ng guard. Sorry, pasensya na, desidido na akong mag-Kyoto V. Huwag mag-alala, di ako hadlang. Sinabi ko sitwasyon mo sa General Command. 3 araw silang nag-meeting. Nagpa siya silang bigyan kang exemption. Pwede kang sumali sa Qianlong Squad bilang extra. Mag-aaral ka pa rin ng college. Team Qianlong, Secret Special Force ng bansa natin. Mga member puro elite. Kung sumali ako, anong meron? Military ang biggest support mo. Yung resources, sa'yo na. Enjoy mo both Kyoto V at military resources. Ikaw ang una. Pero may mga mission ka rin. Sa una, puro training lang. Di maapektuhan studies mo. Pumapayag ako. Ayos, alam kong papayag ka. Pero kailangan muna mag-trial bago makapasok sa Qianlong. Pag abot mo ng level 15, akain kita. Ready na ako ngayon. Level 18 na. Di ba level 12 ka lang nun isang araw? Natapos ko pa yung isang deep dungeon. Pati dungeon ni Rakshasa River. Kaya umabot ng level 18. Ikaw ang tumapos sa Shadow Forest Abyss. Pati si Audis, 70 level Abyss boss, ikaw talo. Na-report ko na sa Adventurers Guild. Di mo alam. Adventurers Guild at National Defense. Hindi lahat ng intel share. Kailangan ko magpahinga. CJ. Good job, Zhang Yuan. Si Wan Shen, gusto kang makita mismo. Sumama ka sa base. Wan Shen, Wan Chang'an. Pinuno ng National Defense, God Rank Warrior. Pinakamataas sa Daxia, tara na. Sir, dinala ko na si Zhang Yuan. Papasukin mo siya. Ang daming seremonya. Maganda. Chixiao. Ayos ka, bata. Magaling ah. Mukhang tama nga ang sinasabi nila. Di na ako magtataka kay Old Bay. Sobrang taas tingin niya sa'yo. Gumamit lang ako ng sure block skill. Swerte lang din, di naman ganun kalaki. Dahil sa skill mo, pero lampas pa sa expected ko ang ginawa mo. Matagal na sa akin ang boots na to. Ibinibigay ko na sa'yo. Sir, desisyon ko rin yan. Tahimik ka na. Labas ka muna, usap kami dalawa lang. Masyadong mamahalin ang legendary gear. Kasama ko siya ng 20 panandang pandagdag taon. Di ko na rin kailangan ngayon. Gusto ko magamit mo pa, bukal sa loob ko to. Huwag mo nang tanggihan. Salamat, boss. Zhang Yuan, alam mo ba kung bakit kita pinuntahan? Di lang dahil sa ulat ni Captain Xia. Parte lang yan. Di yun ang pangunahing rason. Lola mo ang naging guro ko. Magulang mo dati kong tauhan. Ganun ba? Di ko yan. Narinig kay Lola. Pag-retire niya, tumigil na siya sa kwento ng military. Nang mawala magulang mo, ni ayaw na niya makita ako. Kaya ako nandito tungkol sa magulang mo. Elite sila sa Qianlong Squad noon. Nawalang bigla habang sa Ebice Raid. Isang buwan naming hinanap. Wali pa rin. Alam ko na yan. Ngayon may balita na kami tungkol sa kanila. Nahanap sila. May nakakita sa kanila sa Ebice frontline. Pero naging boss ng Abyss sila ngayon. Magulang ko naging boss ng Abyss. Di ko pa nasabi kay Lola. Pa-danger na ang Abyss. Iba na ang lagay doon. Baka madamay ka rin. Kailangan mo munang malaman. Pag may balita sa kanila, agad kong sasabihin. Ganoon rin balak ko. Pero wag mo munang sabihin kay Lola. Baka sumugod pa siya sa Abyss. Delikado doon. Di na siya pwede lumaban. Okay. Tapos na private matters. Balikan na business. Gusto ko sana ikaw mismo te-testing. Kung karapat dapat kang sumali sa Qianlong. Pero ngayon mukhang di na kailangan.
Major Zhang Yuan. Present. Welcome sa Qianlong Squad. Ang dami nating benepisyo. Gear storage, training field, Intel network. At meron tayong skill training hall. Iyan, exclusive yan. Skill training hall. Pwede mag-level up ng skill dyan. Tama. Doble bilis ng training skill sa loob. Pupunta na ako ngayon. Ano ba, makinig ka muna. Basic hall lang meron tayo dito. Hanggang level 5 lang pwedeng upgrade skill. Sa Kyoto Qianlong Squad pwede mas mataas. Okay na ang level 5. Level 3 pa lang skills ko ngayon. Pagpasok mo, ay te-teleport ka sa solo room. Di ka makakalabas hanggat di tapos usuko. Lahat ng kailangan na riyan. May magdadala ng pagkain. Naintindihan? Captain siya, tansa mo ilang araw tatagal siya. 5 araw, estudyante pa siya. 5 araw doon, mababaliw ka. Siya ang pag-asa ng Empire. Di ka naniniwala? Pustahan tayo. Welcome sa Basic Skill Training Hall. Gusto mo customized na training package? Scan complete. Pwede upgrade Sword Array to level 3. Sword Mastery level 3. Attribute Conversion level 1. 16 na oras ng ensayo araw-araw. 20 araw para sa upgrade. Simula ng 20 araw na pagsasanay. Lola, tita, nasa ensayo ako ng militar. Uwi ako pagkatapos ng 20 araw. Simulan ang ensayo. Ensayo simula, gamitin ang keyword array skill. Salubungin ang mga wooden dummy na umaatake. Ulitin ng 100 beses. Nakuha. Simulan ang simulate na ensayo. Ikalawang araw ng ensayo, simula na. Gamitin ang keyword control sa wooden dummy ng 1,000 beses. Ensayo ba to o kulungan? Simula ng ensayo sa loob ng 10 segundo. Kung hindi, ibig sabihin sumuko ka. Permanenteng isasara ang access mo sa hall na ito. Sino ang susuko? Itaas ko ang skills niya sa max. Congrats sa pagkumpleto ng training package. Hindi na kayang taasan ng hall na ito ang skill level mo. Pumunta sa Advanced Skill Training Hall para magpatuloy. Anong nangyayari? Bakit kayong lahat nandito? Ang lupit mo, bata, na kaya mong manatili sa training shed ng 20 araw. Anong problema sa 20 araw? Hindi ba yan ang system customized training package? Alam mo ba na bago ka? Ang pinakamahabang record ng training dito ay 7 araw. Yung lumabas noong 7 giyede, binuhat palabas. Ikaw mismo ang naglakad palabas, at may 6-pack abs ka pa. Ikaw. Sa wakas, nandito ka na, torpe. Anong ginawa mo nitong mga nakaraang araw? Bakit hindi kita makontak? Wala ka rin sa bahay mo. Nag-level up ako ng skills ko. Ano bang kailangan mo sa akin? Kumusta level up mo nitong mga araw? May tiwala kang makapasa sa Kyoto University. 7 araw na lang, college entrance exam na. Bakit 16 na level ka pa lang? Mas dapat kang mag-alala sa sarili mo. Pinaghirapan ko tong level up. Mataas na yan, okay. Tignan ko nga level mo. Didi Shotso, ako, nag-level up mag-isa, 16 na lang. Paano ka nag-level up? Mahirap ba? Ilang beses lang sa Nightmare Dungeon, solo, sapat na. CJ. Dapat alam ko na, pag-uusap tungkol sa level up sa harap mo, kahihiyan lang. Kaya espesyal kang naghihintay dito para sa akin. Para lang suriin ang level ko? Syempre, hindi. Gusto kitang dalhin sa isang secret dungeon. Secret dungeon? Ito ay isang special dungeon na gawa ng tao. Mga halimaw sa loob gawa ng tao. Ang T-College entrance exam natin sa 7 araw. Gaganapin din sa isang malaking secret dungeon. Mock college exam. May bagong patakaran kamakailan. Kaming mga estudyante ay maaaring, habang nag-exam sa kolehiyo, sumali sa militar at makakuha ng training at resources. Ito ang secret dungeon ang kanilang test para pumili ng mga mahuhusay na estudyante. Ang pinakamagaling sa lahat ay pwedeng sumali sa maalamat na Hidden Dragon Team. Pinaghirapan kong makakuha ng slot para sa'yo. Kaya itong secret dungeon ay pagsubok para sa Hidden Dragon Team. Huwag mag-pressure. Actually, focus natin, level 11, di ba? Huwag kang mag-alala tungkol dito. Maraming XP ang mga halimao sa secret dungeon. Mas maganda kaysa mag-farm ka dito. Isipin mo na lang na nag-level up ka. Final na yan. Butler Xu, umalis na tayo. Opo, binibini.
Hindi ba ito para sa buong bansa? Bakit puro sasakyan galing sa Xihu City? Maraming independenteng espasyo ang Secret Donjon. Ito ang Xihu City sub-venue. May mga sarili ring pasukan ang ibang mga lungsod. Pagpasok natin, parang layer cake tayo. Nasa iba't ibang espasyo ng iisang donjon. Ganyan din ang college exam. Ah, ganun pala. Salamat. Yes marami pa akong alam, Binibini. Kung may hindi ka maintindihan, tanong ka lang. Binibini, malapit na magbukas ang Secret Donjon. Huwag mahuli. Esan. Eye of the Abyss. Lahat sila elite. Nandito na naman siya. Torpe, huwag mo siyang pansinin. Esan, malapit na magbukas ang Secret Realm. Kung hindi ko haharapin si Wang Hu, sigurado yan, magdadala siya ng malaking gulo sa akin. Zhang Yang, tingnan mo, bukas na ang Secret Donjon. Ito ang Secret Dungeon ay Team Dungeon. Ang mga trial participant ay random na igugrupo base sa kanilang mga profesyon. Bubuo ng 4 na miyembrong team, damage dealer, tank, healer, support. Tandaan, bawal ang paggamit ng mga item. Pwede sumali sa Hidden Dragon Team P ang mga parallel rank T o mas mataas. Maaaring umalis anumang oras. Good luck! Torpe, magka-team pala tayo. Ito yata ang first time na mag-team tayo, di ba? Mukhang support ako. Ako si Miao Shulan, level 17, Holy Shield Knight. Zhang Yuan, level 18, T-Sword Array Master. Anong malas naman? Ako, level 19 not Fire Mage. Bakit ako naging ka-team ng inutil na isupport na tulad mo? Wala na yatang pag-asa itong trial. Wang Hu, bakit ka laging nandito? Level mo, pinataas lang ng iba, di ba? Ikaw ang nagpapabagal. Lakas din ang pamilya at background. Hindi ba kayo nakinig sa rules? Isang key damage dealer lang ang squad. Kung wala ako, hindi nyo mapapatay ang mga halimaw. Hayaan nating subukan ni Zhang Yuan ang walang kwenta. Baka hindi niya kayang basagin ang pader. Kalokohan. Huwag na kayong mag-away. Ang Dongshon, kailangan ng teamwork. Mage, huminahon ka. Kailangan ka namin sa damage. Gusto mong ipakarry ko siya. Walang mangyayari. Zhang Yuan, umalis ka na ngayon. Dadalhin ko si Xuer para matapos to. O kaya, pabayaan na lang natin lahat. Tawid ako sa bundok na may level 30 na halimaw para lang makarating dito. Para lang makakita ng nakakainis na tao. Kahit pag-maged ka, kuya, malakas ang mga halimaw sa dungsyon na to. Mahirap pumabante kung walang key support sa e-control. Diretso kong sasabihin, sapat na level ko sa Kyoto University exam. Hindi ako interesado sa trial na to. Umalis si Zhang Yuan. Ako, level 19 Fire Mage, madali kayong papasa. O kaya, ako ang aalis. At kayong lahat, eliminated. Kung ganun, umalis ka na lang mag-isa. Ikaw pa ang nagpapaalis sa akin. Di mo alam ang sitwasyon. Ako ang indispensable damage dealer. Ikaw na support, wala ka talagang silbi. Mas mabuti pang umalis ka agad. Baka mas mabilis pa ang team pag wala ka. Nagbago ang isip ko ngayon. Mia Shulan, sumama ka sa akin. Tutulungan kitang matapos to. Basta kayanin mo lang. Papatayin ko lahat ng monsters. Ah! Ah! Grabe, 19 level na idiot ka talaga. Sobra na ang pasensya ko. Kung gusto mong mag-grind, sige. Kung ayaw mo, umalis ka na. Huwag kang parang babae na nagrereklamo ng todo. Naglakas loob ka pang suntukin ako. Alam mo ba kung sino tatay ko? Wala akong pakialam kung sino tatay mo. Isa kang walang silbi. Pinakaayaw ko talaga sa mga mayabang mong katulad. Kung di ka alis, ikaw muna ang gagawin ko. Zhang Yuan, Miao Shulan, hintayin niyo ko. Tingnan natin paglabas ko kung paano ko kayo papagtripan. Kiathe. Talagang malas ang matarget ng ganyang klase. Kung ako yan, hindi ko kakayanin kahit isang araw. Kung di lang pinigil ako ng tatay ko, matagal ko nang pinasaktan niyang tao. Hay, bago lumabas, tinuruan pa ako ni teacher na kontrolin ang galit ko. Pagdating pa lang, di ko na kinaya. Ang tawag sa kanya Wang Hu, tama ba? May conflict na talaga. Bago umuwi sa bayan, ko na ang bahala sa kanya. Tara na, huwag mag-aksaya ng oras sa tanga na yon. Siyempre mag-farm tayo ng Dongjon. Tatlo lang tayo, kulang tayo ng damage dealer, di ba? Ako mismo ang damage dealer. Narinig ko monsters dito ay level 20 lahat. Malakas ang damage. Tago kayo sa likod ko, walang peligro. Miao ate, huwag ka mag-alala. Titiyakin kong galingan ko sa healing. Hindi kita pababayaan bumaba ang E mo. Sige, ikaw na bahala. Pag may monsters, bigyan mo ako ng buffs. May 2 attack skills ako. Kung may pampalakas ka, kaya kong patayin ang monsters kahit paunti-unti. Wala akong boosting skills. Kung wala, pwede mong mag-buff ng defense ng monster. Wala rin akong simpleng skills. May crowd control ka ba?
Wala rin. Ano ang support skills mo? Di ba sinabi ko na? Ako ang damage dealer. Impossible. Rule ng Dongshon, isang team isang damage dealer lang. Yung aso na yon umalis na. Baka dahil secret job ako. Kaya nagkamali ang mga examiner. Mas mahirap pag walang support, pero at least kaya natin makipaglaban. Half support din ako, kaya pa. Ingat! Hindi kailangan mag-heal ngayon. Magtipid ka muna ng mana. Ang galing mo talaga. Purely mechanics lang yan. Tuloy lang tayo, buti na lang, sapat ang damage ni Zhang Yuan. Sapat ang healing ni Xuer. Tatlo lang tayo kaya natin matapos. Bilisan natin, bawiin natin ang oras na nasayang. CJ! Hey! Ah! Kung alam ko lang na ganado ka pala, hindi na sana ako naghirap mag-level up. Bakit di ka na lang ang tumulong sa akin? Huwag niyong kalimutan. Trial ito. Kahit na maghinay-hinay ako. Kung ganito, hindi tataas grade niyo. Tama, exam pala ito. Anong gagawin natin? Boss room na sa unahan. Hindi ako gagalaw. Kayo muna, tiisin niyo half hour sa boss attack. Para ma-up ang data. Saka ko tatapusin ang boss. Ang talino mo. Nag-isip ka pa ng ganitong paraan. Intruder, patay. Suer, maghanda ka. Ako na bahala. Aakyat ako. Suer, bigyan mo ako ng buffs. O Manny, kailangan ko ng bahay. Ugh. Haha. Tingnan niyo dito. May interesting na team sa Westlake City. Hala. Tatlo lang ang members. Nag-resign yung mage nila. Tatlo lang sila umabot sa boss room. Team na walang damage dealer, ganun kabilis makarating sa boss. Hindi madali ah. Ba't hindi kumikilos ang binatang iyon? Hindi dapat ganyan kung mag-move-fish. Dapat man lang mag-buff sa teammates. Ang dalawang girl, magaling sa combat awareness. Nakikinig ng boss ng matagal. Healthy pa rin ang stamina. Kung matrain mabuti, magiging malakas sila. Pwede silang I'll-recruit sa Kwanlong team. Si Zhang Yuan, di ko pa makita ang lakas. Hintayin natin, recommended ng One Warlord. Baka naghahanda ng super skill. Nakikita ko na, hindi nagpapa-charge up ng skill. Wala rin siyang support abilities. Baka dinala lang ng dalawang babae. Nagkamali rin minsan si One Warlord. Kumuha ng self-promoting na bata. Tapos na ang oras. Lumayo kayo, ako na ang gagawa. CJ. Ano nang nangyari kanina? Lao Chen. Nakikita mo ba ang nangyari? Hindi ko nakita kung anong formation ginamit niya. Mukhang basic attack lang ang ginamit niya. Grabe, abnormal ata ang batang ito. Level 18 tapos instant kill sa boss na level 21. Nagkamali tayo ng tingin. Bakit nag-move-fish siya ng half hour? Pinakahintay tayo, nakasanayan ng boss ang shell ng dalawang girl ng matagal. Esan, siguro natakot siyang masyadong mabilis siya pumatay. Walang chance magpakita ang teammates. Kaya siya nag-move-fish.
Good day po, Commander. Narinig ko si Zhang Yuan sumali rin sa trial. Tingnan kung kamusta na. General, di mo alam. Kanina, parang god ang batang iyon. Akala naming panalo ang boss. Biglang nag-explode siya. Instant kill ang monster. Ibalik ang donjon parameters. Bigyan sila ng bagong level 30 boss. Level 30. Babala, malakas ang kalaban. May bagong boss pa. Bahala na kung ilang boss. Basta si Zhang Yuan ang damage dealer, kayang patayin lahat. Patay na tayo. Suer, huwag mag-alala. Nandito ako, mag-heal ako. Level 30 boss. Chixiao. Successfully napatay ang Night King statue. Puro instant kill, level 30 nightmare. Instant kill pati boss. Kahit may special weapon, di dapat ganun kalakas. Nag-awakan ba siya ng talent? Siguro ito lang ang paliwanag. Commander, dagdagan pa ba ang lakas? Gusto namin makita limits niya. Hindi na. Kahit tumaas pa level ng boss, delikado ang dalawang bata. Subukan na lang sila pagpunta sa Qianlong squad. Matatapos na ang trial. Bigyan silang 3 ng S rating. Ang rank ni Zhang Yuan, promoted at colonel. Hahaha, kamusta? Wala ako, hirap kayo mag-damage. Nakakapagod ang mag-farm ng monsters, di ba? Ganyan ang ending kapag sumama kay Zhang Yuan. Gusto mo pa ng gulo? Ako, may bodyguard ako sa labas. Subukan mong galawin ako. Meow, huwag mong pansinin ang tanga na iyon. Zhang Yuan, dahil sa'yo kaya ganyan sila sa akin. Hintayin mo lang ako. Parang may narinig akong tahol, Suer. Meow, may isang baliw na aso dito. Lipatan natin ang lugar. Huwag pansinin ang aso. Buwisit. Bakit silang lahat umiikot lang sa'yo? Papatayin talaga kita. Tapos na ang pagsubok. Ngayon i-anunsyo ko ang mga resulta ng Westlake District. Zhang Yuan, the level 1. Miao Shulan, the level 2. Lixuer, the level 3. Wang Hu, a level. Hindi pasado. Imposible, bakit sila? A level. Tiiyak na nandaya sila. Humihiling ako ng investigasyon. Naalala ko na. Kasama yata siya sa top 3 noon. Umalis na siya sa simula pa lang. Di siya nakalapit sa malakas. Nakakatawa talaga. Meron palang ganun. Bakit siya umalis? Maaga akong lumabas. Narinig ko siyang nagyayabang. Umasa dahil isa siyang fire pillar. Ayokong tulungan silang makapasa. Pero naging tanga pala siya. Haha, siya pala ang totoong clone. Ako, tiyak didikit ako sa malakas. Haha, tingnan mo itsura niya, haha. Hayaan mo pa si Wang Hu mabuhay. May papatayin talaga diyan. Pati si Lola at Tita, delikado na. Pupunta lang ako sa CC. Sige, bilisan mo. Pagkatapos ng resulta, may reward agad. Nakuha ko na. Ikaw. Sana may silbi ka naman. Walang nabawa sa mga katangian ko. Talagang legend ang kagamitan na to. Sundan mo si Wang Hu. Huwag mong ipapaalam na sinusundan mo siya. 1-0-0-0-0 agility, sobrang bilis. Nakakaabala talaga. Di ko inakalang useful pala tong mask. Sa susunod na mapanganib na lugar, pwedeng si Rakshasa King na lang ang manguna. Ningwei, Qianlong Squad Instructor, level 70. Zhang Yuan, bilisan mo dito. Namimigay na ng reward si instructor. Ang bilis naman. Yan ang leveling pill. Pwede kang tumaas agad ng isang level kung di lalampas ng level 20. Sa black market umaabot ng 5 milyon isa. Kahit mahal, mahirap pa ring makuha. Sobrang mahal ng leveling pill para sa inyo. Bawat isa may sariling code. Inumin agad ito. Kapag napunta sa iba ang leveling pill nyo, anuman ang dahilan, dadalahin kayo sa military court. Napakabigat ng parusa. Di naman kailangang magmadali. Yung gamit sa level 11 ang pinakasulit. Kanina paalala ko na, huwag kayong magbenta o bumili. Congrats, nakakuha kayo ng A grade. Karapat dapat kayong sumali sa Dragon Squad.
Bago ibigay ang espesyal na reward, may kailangan akong tanungin. Handa ba kayong maging bahagi ng Dragon Squad? Gusto ko. Ako rin. Ayos, ako si Ning Wei. Simula ngayon, ako ang instructor ninyong tatlo. Instructor Ning, hindi pa sumagot si Zhang Yuan. Ang recruitment ng mga civilian member ng military ay dahil sa batang ito. Matagal na siyang nasa Qianlong team. Tanga, nakasali ka na sa Qianlong team. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Noon, sobrang in-encourage mo ako. Ayaw ko lang masaktan ka. Tanga. Gago ka. Haha, huwag tumakas. Haha, ang sarap maging bata. Tama na, mga bata. Panahon na para sa reward. Instructor, ano ang reward namin? Ito ang reward nyo. Ticket papasok ng Isevay Tower. Maraming alam ang batang babae. Tama. Ito ang Isevay Tower Pass. Sa card na to, pwede kayong isang beses mag-challenge sa Isevay Tower. Ha? Ano ang Isevay Tower? Iyan ang pinaka-special na dungsyo ng Great Xia Empire. Taon-taon, 1,000 lang ang nakakapasok. Grabe ang presyo ng entry pass. Tama. Ang Isevay Tower ay may sobrang rare na treasures. Pati divine weapon pwedeng makuha. May extra reward sa unang challenge. Kayong tatlo, sulitin nyo. Yung tingin ni Wang Hu bago umalis. Hindi na pwedeng magtagal pa siyang buhay. Zhang Yuan, papatayin ko ang pamilya mo. Papatayin ko talaga pamilya mo. Sir, di ka dapat magalit sa isang hampas lupa. Makakasama lang sa'yo. Di worth it, Jiang Shu. Bakit siya ang nakakuha ng A-grade? Bakit si Lixuer gusto siya? Kinukuha niya lahat ng akin. Papatayin ko siya, pati pamilya niya. Sir, si Zhang Yuan nakuha ang A-grade. Malamang sumali siya sa Qianlong team. Kasama na siya sa military. Hindi madaling galawin. Patayin na lang siya ng lihim. Isang walang kwentang support na level 1-0 lang. Maghanap ng assassin, patago lang tapusin. Hindi pa siya officially military. Hindi naman. Mag-investiga sa Wang family dahil lang sa estudyante. Tama, Jiang Shu. Gusto mo ikaw na ang gumawa? Alam mo kung saan sila nakatira, di ba? Unahin siyang patayin, isama na si tita. Kailangan lang patayin buo niyang pamilya para mawala ang galit ko. Naiintindihan ko. Ako na bahala sa pamilya ni Zhang Yuan. Sige, Jiang Shu, salamat. Kung ganun, dito na kayo mamamatay. Raksasaking, labas na. Sword Flash. Sir, mag-ingat. Wild Boss. Mali, summon creature. Sino ang sumalakay? Nag-attack na ang summon creature mo. Kaaway na sila Jiang Yecheng at Wang Hu. Water Dragon Spell. Binding. Acid Splash. Summoner, lumabas ka na. Nice, Zhang Yuan. Hindi kita hinanap. Nagpakita ka pa rito. Jiang Shu, patayin mo siya. Weapon Draw, Full Fate. Ang bilis, nakuha agad ang special weapon. May divine talent ba siyang nagpapataas ng card draw rate? Water Attribute Immunity. Tapos ka na ba? Nga, may disarm effect ang water stealth. Buti na lang hindi ginamit. Red Dead Sneak Attack. Jiang Shu, anong nangyari sa'yo? Sa isang low-level support lang, pinapawisan ka. Bilisan mo, patayin mo siya. Immune sa water attribute ang special weapon niya. Hindi ko siya masaktan. Sir, alis muna tayo. Maghanap ng ibang paraan pang talo. Late na para tumakas. Zhang Yuan, aminado akong malakas ka. Special weapon mo ay counter sa akin. Pero may wall effect ang water stealth ko. Hindi mo rin kami masaktan. Ganun ba? Tingnan mo paligid. Ha, mga low-level monsters lang. Gagamitin mo sila pang patay sa amin? Mindstorm. Ginusto nyo ito.